dear viewers! Welcome back to another episode of Period Podcast. So ayan, tonight, kompleto na ulit kami for this episode because I feel like kakailanganin namin ang emotional support para sa isa't isa. Tama ba? Yes. Welcome back, Vince! Welcome back! Kumusta ang Dubai? Kamusta ang vacation, Cherez? Nakakapagod. Hindi yun vacation. Charis. Ayan, so for tonight, tayo ay mag-unpack ng ating memories with our dad since nalalapit na ang Father's Day. Ayan, meron ba kayong mga plano? So far, for me, ako wala pa. And wala pa rin akong gift. So, I am kind of pressured right now. Kayo? Ako naman, wala pa rin kaming plano sa bahay. And I'm also currently thinking of ano ba ang pwede kong ibigay sa aking tatay this coming Father's Day. How about you, Mary? Next question. Charis! Ayan, so para sa mga nagsa-celebrate ng Father's Day, sana samahan nyo kami ngayon na makinig at mag-reflect sa aming pag-uusapan tonight. So ayun, since we're all daughters of our own dads, ang unang tanong natin for tonight ay, ano ang naiisip nyong core memory with your dad? Starting with you, Vench. I think the age of 5 to 7 years old ako. Tuwing uuwi ang papa ko, then kaming magkapatid or kasama yung mga pinsan ko nasa labas naglalaro. Kapag nakikita na namin yung tatay ko na naglalakad na papunta sa amin or malapit na sa bahay, kami magkapatid tatakbo sa kanya. Alam niyo kung ano gagawin namin magkapatid? Hihingi kami ng 5 pesos. Kasi before, di ba, ang 5 pesos marami nang mabibili sa panahon natin before. So yun, palagi yun, naging routine namin yun. Hanggang sa siguro bago kami mag-teenager, ganun yung naging routine namin magkapatid. And ito namang tatay namin, syempre, bigay lang kasi alam niya na isa yun sa mga nagpapasaya sa amin magkapatid. Kasi nga, kikita niya kapag may nabibili kami, masaya kami. Kaya tuwing hapon talaga, nagbubulungan na kami minsan ng kapatid ko na, ayun na si Dada, ayun na, ayun. Dada kasi ang tawag namin sa papa ko. So, ayun na si Dada, malapit na, hingi na tayo 5 pesos. Ganyan, minsan nga, ano pa kami magkapatid na, sino hihingi muna, ganyan. So, ayun, yun yung pinaka-core memory ko kasi ang galing lang kasi with that gesture ng dada namin. Alam mo yun, ang sweet isipin and talagang doon pa lang nararamdaman na namin yung love and care niya sa amin magkapatid. Kaya ayun, yun yung pinaka-core memory ko with my father. Ikaw, ate? Ang lovely na, no? Kasi dati pinagiging kami sa daddy ko ng pambili ng candy. Ayaw niya kasi he hates junk foods. Kasi pag humingi kami, automatic candy bibili namin. So, nakakatuwa yung kay Bench. Kasi sa amin, hindi pwede. Kasi mabubong. Pero naka-braces tuloy ako, hindi rin effective. Ayan. Pero, kidding aside, sa akin, meron ako dalawang core memory with my dad. First one, feeling ko na-experience nito ng iba. Yung tinatawag nilang magic kapag tulog tayo. Yung you'll sleep on the sofa and then you'll wake up, nasa bed ka na. And alam ko si daddy, yung nagbubuhat sa akin. Siyempre, hindi naman ako kaya ni mommy. After my school sa daycare, like nakakatulog ako sa sofa ng bahay namin. Tapos nagigising ako siguro medyo palubog na yung araw. Nasa higaan na ako. Tapos consistent siya kasi madalas nga akong makatulog. Tapos, second is, tayong tatlo ay hailed from Cavite, right? So, we're very familiar with the tradition and culture ng mga Caviteño at Caviteña. Yung sagala. Like, kahit hindi siya Flores de Mayo, di ba? Yun yung one of vital parts of our history. And kami kasi ng cousin ko na babae, yung mas matanda sa akin, lagi kami sinasali ng lola ko sa sagala. And sa totoo lang, ako personally before, formative years ko, like younger years, ayoko kasi ang hassle niya, like, you have to wake up so early in the morning, aayusan ka and all. Pero I have this one experience na hanggang ngayon, sobrang tuwang-tuwa ako kasi every time nasasagala kami ng pinsan ko, yung mas matanda sa akin, lagi kami may taga-ayos na, like, from makeup, sa hair, and then gown. Tapos may one time na sumagala ko, siguro mga third to fifth time. Alam niyo ba guys, sino nag-ayos ng buhok ko? Sino ang hairstylist ko noon? It's not my grandmother, it's not my mom, it's my dad. Yung tanda ko, it's very vivid in my memory. Orange kasi yung gown ko. Tapos,
usually kapag kung anong color ng gown mo, yun yung mga nilalagay din na color ng accessory sa buhok mo. That time, ang style ng buhok ko, like, naka-bun siya, parang low bun. Tapos may mga flowers siya na orange. Tapos naalala ko nun, may nagtanong na gay na habang sumasagala kami, sabi niya, ang ganda daw ng buhok ko, sino raw nag-ayos? Akala niya, sino mommy, gano'n. Like, babae yung nag-ayos. Pero it's my dad. And then, nalala ko, binibiro siya ng mommy ko, maganda ka pala mag-ayos ng buhok ka. Hindi ko alam na meron kang hidden talent. Pero, for me, I can consider it as a core memory. Kasi, may ganong side pala yung daddy ko. Kasi, my dad, pag nakita niyo siya, siguro first impression is maangas. Usual naman yan sa mga tatay, di ba? Pero that time, like, imaginein mo, inayusan mo yung anak mo para sa sagala. Yun lang, ang perfect niya dun sa part na yun. So, yeah, my core memory was my younger years din talaga. Same with Vench. Ikaw, Mary, we're curious. Iyak na lang. Chares lang. Dalawa din. Yung una, medyo nalilito ako. Hindi ko alam kung bakit lagi ko siyang naiisip. Nalilito ako kasi, hindi ko alam kung totoo siya na nangyari. Parang sobrang distant na memory. Pero, alam mo yun, parang at the same time, lagi ko siyang naaalala. Ang scenario is, umuwi yung dad ko galing ibang bansa. Tapos umiiyak ako. Tapos parang sinalubong namin siya sa airport. Yun lang talaga. Parang yung ilang seconds na yun, hindi ko alam kung totoo siya na nangyari ba. Pero lagi ko siyang naiisip for some reason. Pag tinatanong ako na about sa father game, sabi ko, totoo ba to? Never naman ako nagtanong kung sa iba, like sa lola ko, sa mom ko, kung umalis ba si daddy, nag-ibang bansa ba siya? Ang alam ko, oo. Pero kaya yun, parang sobrang blurry niya at the same time. Sobrang linaw din ng memory. Kasi hindi ko alam kung totoo, pero lagi ko siyang naiisip. Ayun. Tapos, dun sa memory na yon bata pa ako. Mga, siguro ganun, 5 to 7 years old. So, siguro after nito, i-confirm ko siya kung totoo. Para matahimik na ako. Totoo. Pangalawa naman, recent years lang, siguro, every year kasi kaming family, meron kaming reunion. Tapos, may isang year doon na lumaban ako sa... nakakatawa, te. Sumali ako doon sa pag-games doon na paunahang makaubos ng buldak ramen. Siyempre, palaban si bakla kasi mahilig siya sa maanghang. Hindi ko kinaya. Basta yun, nanalo naman ako. Kaya lang, nung tapos na ako, may relative na naglapag ng baso sa table. Tapos ininom ko siya. Akala ko soft drinks, alak pala. Minor pa ako doon. Tapos first time ko, sabi ko, what the heck talaga? Ang nangyari, naiyak talaga ako sa loob ng bahay ng mga pinso namin. Umiiyak talaga ako. Tapos yung daddy ko yung nandun. Sabi niya, bakit? Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, nakainom ako. Hindi ko alam na alak pala yun. May naglapag. Sabi niya, bakit? Lasing ka ba? Sabi ko, hindi. Pero parang naiiyak talaga ako. Kasi umiiyak talaga ako. Kasi parang, iinom na nga lang ako. First time, labag pa sa kalooban ko. Naalala ko, kasi siya yung nandun. Tapos parang sobrang concern ng dad ko. So, yun. Medyo nakakatawa, di ba? Parang ingot naman. Buldak pa more! Ayun. Yun lang ang aking core memories so far with my dad. Okay. Yung singit ko lang din. Kasi ang Go. cute. Isipin natin, ang cute din kapag, naalala ko sa sinabi natin, yung sa pagtali ng hair. Kasi ginagawa rin yun ng dada ko sa aming magkapatid. Kasi yung dada ko is, di kami complete family. So, as we grow up po kasi, yung dada talaga namin yung, aside sa lola ko. So, ayun. Ang cute lang na isipin na nagagawa ng mga tatay natin yung mga pangnanay ba na, hindi mo akalain na kaya rin pala nilang gawin yan. So, ayun lang. Ang cute. Duality at its finest. Yes. Diba? Kahit gano'n sila ka-angas tignan, pero they have soft sides when it comes to their children. Saka nakakatuwa, no? Like, in this phase, nitong first question natin, dito natin na-realize na kahit gano'n tayo kabata before, kahit gano'n nakatagal yung memory na yun. Imagine, we're in our 20s right now. And then, the memory na nabanggit natin mostly, kahit si Mary meron siyang recent memory, yung una ron is, 3 to 5 years old, 5 to 6, 7 to 8. So, it speaks volume sa kung gano'n siya naging core natin bilang tao, gano'n siya kahalaga sa memory natin bilang mga bata with our dads. And I hope, yung mga viewers natin right now, like, you also have core memory with your fathers, younger years nyo man yan, or ngayon man, I think it's never too late. Yes, totoo po yun.
What do you think is the difference of your relationship with your dads then and now? Starting with Vench. Um, Ako kasi growing up, talagang makadada talaga ako. Yun yung laging term sa akin sa bahay. Makadada. Makadada yan si Kyla, ganyan. Kasi, kunwari ate, bakasyon. Tapos, kapag bakasyon kasi, pupunta kami sa ibang place sa relatives namin. Tapos kapag pupunta kami doon, kasama si Dada. Tapos kapag nalalaman ko nang hindi pala siya magsistay doon, iiyak na talaga ako. Like, talagang para akong magwawala or talagang, Over naman. oo, ganun talaga. Like, sobrang iyakin ko pagdating sa cry. tatay ko. Like, gusto ko dito ka matulog, ganyan. Dito ka lang din magstay, ganyan. So, growing up, sobrang close kami ng father ko when I was younger. Pero nung nag-teenager na ako, like yung face na medyo, tawag nito, nagkaroon ng gap. Kasi siguro, yun nga, we're exploring, and hindi masyado tayo nasa bahay, lalo na nung high school, ganyan. So, more like, ang naging close ko pa nga nun, mga pinsan ko. Tsaka siguro, nandun din sa sarili ko yung hiya, kasi lalaki siya. So, may mga crush na yan. Hindi ko na-open up sa kanya before. Ang na-open up ko lang sa father ko before is about sa school, ganyan. Pero yung mga personal, hindi ko masyado na-open sa kanya. Kaya siguro nagkaroon ng gap. Pero, nagulat din ako ngayong 20s or like, ngayon, 20s. Nagulat ako kasi parang nabuo ulit yung gap na nawala before. And I am thankful for that kasi nasa thinking ko na rin ngayon na talagang dapat sinasherish natin yung every moment with our parents, with our loved ones, kasi life is too short, diba? Kaya I'm very thankful na bumalik yung bond namin. Kaya sa simpleng bibili lang kami sa palengke, kasama kaming tatlo, ganun, mag-aayayan. Either, yan, yung tatay ko recently ang mahilig mag-aya na, tara, samahan ko na kayo, bili tayong ganito, ganyan. Kahit kami minsan ng kapatid ko, kami na lang po, ganyan. Hindi magpupumilit talaga siya. Gusto niya kasama siya. Gusto niya involve siya. So, ang galing lang kasi ngayong patanda na kami ng kapatid ko, nabubuo ulit yung bond and closeness namin. Kaya, I'm really, shocked at the same time na, wow, ganyan pala, mabubuo ulit yung closeness namin and bond namin ng tatay ko. Which is, I'm also thankful for. Kasi, yun nga, tumatanda na tayong lahat. Kaya dapat, as much as we can, let's enjoy every moment with them. Let's give time kasama ang ating family or parents. Ayan po. How about you, ate? Cute ni Benj. Thank you, Benj. Sa akin, ironic. Kasi, I will describe my relationship with my dad right now as somewhat progressive. Kasi, growing up, hindi siya present na father sa akin at sa kapatid ko. Kaya yung sinabi ko kanina, the reason why it was a core memory, because yung mga memories lang na yun yung very clear sa utak ko na nagkaroon kami ng ganong moment ng dad ko. Kasi for most of the times, wala siya sa bahay, wala siya sa mga special occasions ng buhay ko mostly. Kasi nun sa kapatid ko naman siya, nagkakaroon naman siya ng development. So, growing up, he was never really a present father. Katulad ng ibang tatay, katulad ng dad ni Vench or maybe yung tatay ng mga nanonood. Kasi ako, kung si Vench ay daddy's girl, ako talaga, like harap-harapan ko siyang sinasabi sa parents ko na, you know what, if we're going to separate ways, kay mommy ako sasama. Like, I am very vocal about that kasi very maka-mommy ako. Like, lagi ko siyang sinasabi out loud. Pero not to disrespect, like, minsan out of joke lang na, kayo nga, kung mag-iwalay nga kayo, kay mommy ako sasama. Ganon. Lumaki kasi ako nang wala talaga si daddy. So, yun nakwento ko kanina na, sa Sagala, that was the only time. Sa dami ng beses na sumagala ko, that was the only moment na he was present. And then, I am thankful kasi kahit yun lang yung time na present siya, ginawa niya namang memorable for me. And then, yung mga times na nakakatulog ako sa sofa, nililipat niya ako sa kama, those were the hours na tapos na siya sa work. Pero most of my life, like, he was never there. Growing up, lumaki ako ng
may tampo sa dad ko. And I know na alam niya yon kasi nafe-feel niya yon. I am very transparent with my emotions naman sa kanya. May mga birthdays akong wala siya. May mga graduation and recognition ako na wala rin siya. Alam mo yung, nandito nga siya sa Pilipinas, like hindi siya katulad ng dad ni Mari na nag-abroad, ganyan. Pero, minsan papatanong ka na, bakit wala ka? Parang, bakit wala kang time? You're just here. Alam mo yung, ang lapit mo, pero ang layo-layo mo pa rin. Parang ganun yung dad ko. And then, kahit anong explain yung gawin ng mom ko before, hindi talaga kaya na maging present siya sa mga events kasi he was the one providing then for our family during that time. Kaya ako nasabing progressive kasi growing up, syempre, nagkaroon ako ng tampo talaga sa daddy ko. Sobrang distant na nung nasa teenage years na rin ako katulad ni Vince, siya nagkaroon ng gap. Ako talaga like malayo, literal na lahat ng whereabouts ko sa buhay, high school life, like mostly hindi niya alam. Like, he didn't even know na I failed a subject. He didn't even know na nagkaroon na ako ng boyfriend. He didn't even know na ang dami kong crush. Alam mo, sobrang dami niyang na-miss na phase ng buhay ko. And then, siguro ngayon, kaya siya progressive kasi at this point in time, mas naintindihan ko na si daddy na, okay, kaya pala may mga birthdays akong wala siya kasi kailangan niya magtrabaho for us. Kasi kapag hindi niya yung ginawa, walang gagawa nun para sa amin. I learned na ma-appreciate yung daddy ko kahit deep inside of me, may konting tampo pa rin. And hindi ko kasi siya na-communicate with him. Like, alam niya lang na may tampo ako, pero hindi ko na-open up na, you know what, dad, meron akong tampo sa'yo, ganito yung nafe-feel ko. Pero I am happy na slowly, nahihil siya right now. Kasi mas naiintindihan ko na siya. Siguro naiintindihan ko kasi ando na rin tayo sa phase na sooner or later, we will also have our own family. And I am thankful for my dad. Kasi kung hindi niya yun ginawa, siguro hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala ako sa ganitong phase ng buhay ko na na-enjoy kong magtrabaho, na hindi ako obligadong, magbigay sa kanila. So, yun. I am happy na positive yung naging difference ng relationship ko noon at ngayon. Hindi siya baliktad. Kasi kung baliktad, parang nakakalungkot naman na kung kailan ako tumanda. Doon siya, alam mo yun, it turned upside down. So, kahit gano'n na it started not so good and not so beautiful, I am thankful na right now, kaya ko nang umintindi at meron na akong ganong level of understanding para sa kanya. Wow, grabe naman yun. Paano ako tatapatan? Cherries. Okay. Pero eto, curious talaga ako dito. Kasi alam niyo ba guys, itong topic namin ngayong gabi, hindi ko to pakana at hindi rin to pakana ni Vetch. Pakana ni Mari. Hindi na yun naisip actually, ate. Sabi niya sa amin, di ba? Like, sabi niya sa atin, mag-Father's Day na. What if magpag-usapan natin yung... Kailangan ko kasi mag-unpack. Okay, guys. Like, ito lang yung excuse ko. Mahalang therapy. Pero no, it's beautiful. Kasi, hindi natin ito napapag-usapan. Diba? Like, ang dami namin chismis araw-araw sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Pero, ito yung isa sa mga never naming na-open up. Never naming tinouch. Yeah. Kahit naiiwan kami yung, lalo nung tayong tatlo lang, diba? Like, wala lang. Like, hindi naman siya, ayaw namin Bakit pa? So, kami ready Bakit ba? Ngayon kailangan. Chares. So, yeah. Tonight, Mari, the floor is yours. Okay. So, comparison. Mahirap kasi i-compare kasi parang most of my life, iisa lang yung paningin ko sa relationship ko with my dad. Which is somehow yung sa past mo ate na very malayo. Ganun. Hindi ko pinapaint in a bad picture yung dad ko. Pero it's my experience. Although parang most of my life naman physically present siya, pero emotionally maraming shortcomings. So ayun, hindi ko alam kung saan ko i-differentiate or kung paano ko i-compare yung then and now. Kasi parang the same lang talaga na malayo kami. And siguro ang difference na lang is ngayon, natuto na akong i-accept na baka ganun na nga lang yung relationship namin for the long run. Saka, syempre, bilang anak, maghahangad ka rin naman ng magandang relationship with your parents, di ba? Yes. Kasi, in our case, maswerte kami na pareho pa silang present
ngayon. Like physically, although nasa ibang bansa yung mom ko. Kaya lang, syempre siya yung kasama namin sa bahay. Pero, alam mo yun, like, hindi namin siya ramdam. And, ayun, so, hindi ko alam paano ko siya i-compare kasi, siguro, ang pangit naman sabihin, pero parang ganun kasi na, kung dati, hindi ko mapansin yung distance, ngayon mas napapansin ko siya. Pero I've come to live with the fact na, baka ganun nga talaga yung better way for us to parang, hindi kasi kami like, nakatira sa isang bahay. Parang we're just coexisting. Ganun. Na nandun siya, nandun din ako, pero hindi kami nag-uusap. Kahit nagkakasabay kayo kumain. Actually, hindi kami nagsasabay kumain. Oh my God. Chares. Di pa. Pero katulad nung kay Ate Ricky kasi, di ba sa kanya, progressive in a way na parang nade-develop or naiintindihan niya. Ako kasi, hindi ko naiintindihan, pero ina-accept ko na lang. Na baka ganyan na talaga. Much better if some things are left unsaid. Kasi, alam ko naman na aware yung dad ko na may pagkukulang siya and nakikita ko din minsan na parang nagtatry siya. Kaya lang, sa isip ko kasi it's too late na you've had all of those years para mag-build ng relationship. Although, may part din na bine-blame ko yung sarili ko kasi hindi ako nag-try. Kaya lang, as the younger person, parang ang hirap na magsa-step up ka sa level na dapat yung magulang mo yung gumagawa. Kaya, I feel like, instead of magkaroon ng pag-build sa relationship, lalo ko lang siyang tinulak papalayo. Kasi mas nahihirapan ako na makipag-ayos, ganun. Like, hindi ko alam kung papaano. Tapos, hindi ko alam kung may galit pa rin ba ako or may inis ganyan na parang may negative feelings ako. Kasi nga, mas madali na i-accept na distant kami sa isa't isa kaysa yung i-process ko yung feelings ko. Kasi, parang tinry ko before pero hindi ko talaga maintindihan kung paano naging super shaky ngayon. So, hindi naman sa naiinggit, pero, of course, like every other child na may ganitong issue, syempre, nag-hope din ako na parang sana may ganyan akong memory or may nasasabi akong ganong kaganda or ka-thoughtful sa dad ko. Siguro, isa rin sa mga dahilan kung bakit yung core memory ko kanina ay hindi ko sure kung totoo o hindi. Kasi ganun na kaming ka-distant ng dad ko. So, ayun, meron nakaka-relate sa akin dito. Comment down just below. Me? Charis. Pero, curious ako, Mari, like, di ba parang nabanggit mo na you're just coexisting. Nagkakaroon kayo ng small talks or like, wala talagang pansinan at all? Na parang, alam mo yun, pag tinanong ka, it's just answerable by yes or no and then end of conversation. Mostly ganun lang, ate. Minsan nga, hirap pa akong tingnan siya kapag kinakausap niya ako kasi sobrang awkward talaga. Saka, minsan yung sagot ko sa kanya, hindi pa salita. Parang silabo lang na, ganun. Bihira talaga kami mag-usap. Tapos, kahit yung mga pagbati niya sa akin sa umaga, sobrang na-awkwardan ako na hindi ko siya binabati pabalik. Kasi ang first instinct ko talaga ay umiwas. Hindi ko alam, hindi ko ma-pinpoint exactly kung ano yung nangyari para maging ganun yung initial reaction ko sa kanya all the time na parang umiwas. Kasi nga, siguro, hindi ko alam kung sobrang dami or sobrang tagal na naipon lang. Basta, sobrang awkward talaga. Ate, promise. Hindi ko siya, parang yung relationship namin, hindi mo maiisip na magkamag-anak kami at all. Promise kasi kung manonood kayo ng 24 live stream sa aming house, mas close pa yung mga tao sa bahay ni Kuya kaysa sa amin talagang dalawa. Ayun. How about sa siblings mo? Sa amin, siguro mas napagtuunan niya ng pansin yung pinaka bunso naming kapatid. Kasi somehow bata pa siya, mas madaling ma-approach, ganyan. Kami kasi ni ate, kami yung naunang nandun to witness like
whatever went down with the family and the relationship and kung paano nag-end up yung distance na meron ngayon. So, kung tutuusin, siguro mas okay naman yung youngest sister ko sa kanya compared sa aming dalawang matandang kapatid. What is your message to your dad? Siyempre, mauna na kayo kasi go na yan. Go na, Bench. Hi, Dada. Advance Happy Father's Day po. I would like to say thank you very much for everything na ginawa mo for us. Yung efforts and sacrifices na ginawa mo since bata kami ni Vien. Thank you kasi hindi ka napagod. Kahit, oh my gosh. Okay lang yun. Okay lang yan. Hindi ka napagod kahit alam kong nahihirapan ka as we grow up magkapatid. So, dun ako sobrang believe sa iyo kasi ayun, kinaya mo na provide sa amin, na makapag-aral kami sa private school, na masustain yung needs namin magkapatid. Tapos babae pa kami parehas. Diyos ko po. Shout out. Ayun. Thank you very much, Dada. And as your panganay, and na malapit na rin makapagtapos, and I'm owing it to you. Kasi ikaw yung naging inspiration ko for me to pursue and finish my studies talaga. And even before pa na I promised to myself na mag-give back ako sa iyo kasi you deserve all the good things na meron sa mundo. And gusto ko rin suklian yung mga sacrifices and efforts na binigay mo sa amin, magkapatid. Kaya, ayun, ngayon, nagpupursige ako at malapit na to. Malapit na talaga kami makapagtapos. So, ayun na. Thank you very much and mahal na mahal po kita. Oh. Kasi, ang awkward pala pag nasa I'm so sorry. Hindi ko alam kung gaganonin ko ba siya. Hayaan ko siyang umiyak. Shout out po sa dad ni Bench. Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Napakabait po ng anak niyo. Totoo po. Meron pa ako naka-ready Kay dito. Marion, syempre hindi tayo magka-cry. Kaya tayo nasa gitna referee pala ako dito. Peacemaker. Okay, Daddy. Happy Father's Day. Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga taong nakikilala ko na someday, I want to marry a man, someone like you. Pero, a part of it, like, hinihiling ko rin na sana hindi. Kasi, growing up nga, like, nagkaroon ako ng tampo sa'yo. And I know how it feels. So, ayokong maramdaman siya ng future children ko. Like, I want someone, like, hinihiling ko kay Lord na bigyan ako ng asawa na it's family over anything else. It's family over work. Kasi, yun lang naman talaga yung naging factor why growing up, there was a distance between us. Like, a really, really huge distance. Pero, alam mo, Daddy, like, saludo ako sa'yo kasi, like, you provided everything kahit alam ko na it wasn't also easy for you. Kasi, syempre, si Mommy, alam naman natin na yung naging living niya before, it's so different with what we have right now. And, sana, bawasan mo na ang pagiging strict sa akin at sa kapatid ko. Kasi, yun yung hindi na bago kay Daddy. Like, simula before, talagang, very traditional kasi ni Daddy. You know that naman, Daddy. Sa alak, sa tats, kahit may tattoo ka, bawal. So, ikaw yung mas stricter kay Mommy, mas traditional, mas conservative. Pero growing up, I am thankful for that. Kasi, yung parenting nyo, naging balance for me to grow up this way. Kahit hindi ako lumaki. Like, may natutunan ako from you and Mommy. And I am so proud din na ikaw ang daddy ko kasi yung mga morals na meron ako ngayon, syempre a part of that is also galing sa'yo. One of the lessons na lagi kong baon sa akin na galing sa'yo is to remain humble
kahit saan ako dalhin ng path ko, you always remind me, lagi kong naaalala na every time papagalitan mo ko at sasermonan mo ko, you always tell me na wala yang talino mo kung hindi mo kayang makipagkapwa-tao. So I always bring that with me. And I am thankful for you. And hindi lang naman sa araw ng Father's Day ka dapat ino-honor kasi every day you always do your best for me, for my sister, and for my mom. And nasa process lang din ako, Daddy, right now. Hindi pa ako multimillionaire at hindi pa ako bilyonaryo para bigyan ka ng mansyon. But I promise you that someday, hindi mo na kailangan umalis ng bahay para mag-gym kasi gagawan kita ng gym sa bahay para doon ka na lang. Happy Father's Day, Daddy. I am so, so proud of you. And feeling ko, ilang years ko na tong hindi nasabi. I felt like the last time I said this was when I was 6 or 7 years old. But I love you, Daddy. Happy Father's Day. Okay. Pasabit naman sa gym na yan, Pag So, we are taking this opportunity para ipaalam po si Ate Ricky. Aalis po kami, mag-ibang bansa po kami. Sana po pumayag kayo. Hindi po kayo makakahindi kasi live to ngayon. Charel! Okay, Mari. Hindi na. Huwag na. Huwag na It's ako. your time. Hindi na. It's Mari's time. Ikaw nakaisip. Hirap naman ito. Ikaw na. Charel, ang dami sinabi. Ito na nga. Okay, go. Hello sa aking ama. Parang dog show. Napatawa ko lang yung sarili ko. Yung isa kasi dyan kamatis na show. Ayoko naman maging ganun. Charles. Ayan. Hello. Hello, Dad. Hindi ko matandaan yung last time na binati kita or if I ever did. Siguro kung ginawa ko man, sobrang bata pa ako nun. But sige, let's take this opportunity to be civil. Advance Happy Father's Day. Hindi ko alam kung napapanood mo ba yung mga content namin dito. Pero, Tapos fun pala siya. no, may top fan badge pala na. Charis. Gusto ko lang sabihin na I am okay with how we are. Hindi mo na kailangang subukan na ibalik kung meron mang before tayong maayos na relationship. Kasi matanda naman na ako and iniintindi ko at my best kung bakit tayo naging ganito. So, hopefully, you live and carry on by building yourself na lang. Kahit wala na ako doon. Kasi, okay na ako. Okay na to. Charis. Okay na ako with kung paano humantong yung relationship natin ngayon. Hindi naman, sinusubukan ko naman na hindi na alalahanin kung bakit ako nagalit, bakit sumama yung loob ko. Like the rest of my memories with you, hindi ko na rin naman siya matandaan. So, at our very best, siguro mag-cope na lang tayo on our own. Pero, of course, it would be nice to have more conversations with you. And kahit na sobrang awkward ko sa bahay, na hindi kita matingnan, hindi kita makausap, just know na okay lang naman ako. And you don't have to worry about me or my siblings kasi kahit na middle child ako, I'm trying my best to take care of them. And in a way, siguro parang I'm filling in your shoes for the both of them. Thank you din sa mga times na hinahatid mo ako. Yun, kasi nagiging lifesaver ko talaga siya minsan kapag late na ako at kailangan kong mag-angkas. Ayan, nandyan si Daddy para sa akin. Sa mga ganong panahon. I know you're trying your best in life and hindi naman tayo nauubusan ng problema. So, ayun, just know that I'm okay and sana buhatin mo yung sarili mo kahit na hindi mo na kami isama. Kasi natututo na rin naman kami as we're growing up na i-build yung own life para sa sarili namin. And if there's anything else that I'm thankful for sa'yo, I guess siguro yung appreciation, yung small ways of showing appreciation, kahit hindi man sa akin directly, sa mga kapatid ko, sa bunsong kapatid ko, and sa pamangkin ko, I know na you have
love for children and love in your heart. Pero siguro sa akin, wala ka man mapaglagyan. At least sa ibang tao or sa ibang bata meron. And I appreciate that kasi kahit hindi na yung inner child ko yung mahil mo, kahit sa iba na lang, in a way na pwede mong mabawi yung shortcomings mo sa amin. And ma-appreciate ko yun. Kasi I know na you're not the person that I always thought that you were. Negatively. Ayun. Happy Father's Day. Hindi ko alam kung masasabi ko ba ito ng harap-harapan sa'yo, kaya dito na lang. Stay healthy. And sana mas makapag-explore ka pa sa iyong life kasi it's not too late. Thank you. Ang tahimik. And ayan, that wraps up our episode. But before we end, meron ba tayong mga other messages na gustong sabihin kahit hindi sa ating mga tatay directly? Ate Ricky, do you have anything else to say? Syempre, from us din, gusto namin batian ng Happy Father's Day lahat ng tumatayong tatay sa bawat pamilyang meron, sa mga nanay na nagpakatatay, sa mga lola, tita, ate, sa lahat. You deserve a very warm greeting from your family. Maraming salamat po for standing up for them, for being present for them. Happy Father's Day po. Father's Day Same po. po. Happy Father's Day, po. Oti! Ayun. Oti, woo! Oti! Happy Father's Day sa mga magiging tatay pa lang, guys. Kaya hindi kayo kinakabahan. Happy Father's Day. Kaya niyo to, guys. Gusto niyo yan. Mag-ipon na kayo. Diaper, True. cream, Gatas. gatas, damit. Good luck po sa Bote, fatherhood. go. Buhay niyo po kami, Nina. No, wag ako.